sa Diyos. Kaya ang ating ikalawang pagbasa ay nagsabi din nito. Si Jesus, kahit siya sabi nga, mataas pati sa mga anghel, nagpakumbaba para makiisa sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan niya pinahalagahan ang pakikipag-ugnayan sa atin upang maging katuwang natin siya. Kahit na tayo'y makasalanan, pwede tayong maging banal kapag buo ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Siya ang magiging kabiyak natin para maging tayo, para maging buo tayo. Pero anong nangyayari ngayon sa mundo? Tayo ay nagkawatak-watak, may bangayan sa isa't isa at hindi natin nauugnay ang sarili natin sa ating Diyos. At ano ang dahilan nito? Malinaw na sinabi sa atin Jesus, katigasan ng ulo. O sa ibang translation, katigasan ng puso. At ano ang ibig sabihin nito? Bakit tayo nagkawatak-watak at nagkakahiwalay? Dahil sa kasalanan nariyan sa puso natin. Nagiging kabiyak natin ang kasalanan, ang pagkakamali. Kaya ang ating ugnayan sa kapwa, ang ating ugnayan sa Diyos ay nasira. Kaya ito ang kailangan natin ngayon. Magbago tayo. Gawin natin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Gawin natin at magiging ganap ang plano sa atin ng Diyos, ang pakikipagkaisa at ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa at sa ating Diyos. Kaya nga sa bandang huli ng ating pagbasa sa Ebanghelyo, pinakita sa atin ang larawan ng mga bata na kinalong ni Jesus, pinagpala ni Jesus, binasbasan niya ang mga bata. Kung titingnan natin ano ang koneksyon sa pag-aasawa, totoo, may koneksyon. Dahil kung tayo man ay mag-aasawa, sa bandang huli, magkakaroon tayo ng anak. Kung papalarin tayo na magkakaroon. Pero bakit kasama dito ang pagpapala, pagbabasbas sa mga bata? Kung gusto natin dalisayin ang ating mga puso, hindi si Cardo dalisay, kundi dalisayin, maging pure ang ating puso, maging tulad tayo ng mga bata. At bakit? Sila ay inosente. Hindi pa o wala pa sa isipan nila ang gumawa ng kasamaan. Kaya inilarawan sa atin ng Diyos ang sagot sa katigasan ng ating puso ay ang pagdalisay nitong muli tulad ng isang bata. Dalisay na puso ng isang bata. Kung ang kasalanan ng dahilan ng ating pagkakahiwalay, kung gusto nating magkaisa, magbago tayo ng buhay, bumalik tayo sa ating walang kasalanan, tulad ng isang bata. Ganyan tayo kamahal ng Diyos at ipinakita niya sa atin ito. Kaya kung gusto natin na magbago, ano ang ating gagawin? Sabihin ko bang ako ay okay ngayon kahit hindi naman? Sabihin ko bang hanggang ngayon ako ay alright pa rin kahit ang kaliwa ko ay siguro patay na, putol na? Pag-isahin natin ang lahat upang ang plano ng Diyos ay maging ganap. Ang plano ng Diyos ay matupad. At sasabihin sa atin ng Panginoon, dahil sa kadalisayan ng iyong puso, dahil tayo ay nagbago, dahil tayo dahilan ng pagkakaisa, ang kanyang kaharian ay narito sa atin. Narito kaya ang paghahari ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Kilala kaya natin ang dahilan ng ating pagkakaisa na walang iba
kundi ang Diyos mismo. Nilalang tayong kawangis ng Diyos, kapareha ng Diyos. Kaya nga kung kapareha, kawangis tayo, kabiyak natin ang Diyos. Pagkakaisa ang dahilan ng paglalang sa atin. Gawin natin ito dito sa lupa upang kung makaharap natin ang Diyos, masasabi natin dito pa lamang sa lupa, kaagapay, kasama, buo na ang aming pakipag-ugnayan sa inyo. Tayo kaya ay karapat-dapat na magsabi niyan, o kung hindi man, magbago na tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo namin gagawin. Ngayon birthday ni Father. Antayin ko yung kasama ko dito, Des. Antayin ko yung kasama ko dito. Bye. Sasakyan. Narangan po yung tatlo.
Paging the car owner of BBE 7156. Once again, BBE 7156. Please kindly move your car as you